Tingnan nyo ang mga animal, mga kababayan, ang nagsasabing mga anti-China. Yung laging nang aaway sa China. Si Coast Guard, Vice Admiral Lisa Araneta, mga kababayan, ando na, nakikipag... harutan ba ito? Lampungan? Nakikipaglamyardahan, mga kababayan, sa ambasador ng China ngayon in celebration sa Chinese New Year, mga kababayan. Ang mga animal. Inaaway-away pa nila sa Coast Guard daw, mga kababayan. Dahil Coast Guard ito si Admiral eh. At hindi lang yan. Ang isa pang animal na taga Coast Guard, mga kababayan, na itatago na lang natin sa pangalang Tariela, ay namataan din, mga kababayan, sa event ng Chinese New Year. Nakita mismo ni Guanzon. Ano ang sabihin, mga kababayan? Aligid-aligid. Eto, ewan lang natin, gusto rin makikain. Ewan lang natin, andun sa event, mga kababayan, nahuli ni Guanzon, na picturean niya, mga kababayan. At dito, parang napagtanto ni Atty. Rowena Guanzon na parang lokohan lang ang mga ginagawa ng mga animal na ito. Na ito si Tariela, yung pag-away-away niya sa China, mga kababayan, ay mukhang kunwari lang pala. Dahil nagda-divert lang pala ng issue, mga kababayan. Para ma-divert ang ating issue doon sa China instead sa kurakutan. Panoorin niyo po, mga kababayan, ha. Yung masaklap dito, nag-aaway na yung mga senador natin dahil dito sa gulo-gulo. Pero ang tingin ko talaga, itong si Tariela, na sinimulan niya itong gulo-gulo, Tariela! bagong issue na naman sa West Philippine Sea, may nag-uutos dito. Oo. Yan din ang mga kababayan, tingin natin. Nanggugulo lang yan si Tariela, mga kababayan, para pang diverticulitis. Tingin ko na sige, guluguluhin mo, magka-issue ng ganyan-ganyan para merong tawagin natin silang Chinador, ganyan, para sa sunod na eleksyon ay hihina na ang kanilang political influence. Pati mga kababayan, kay VP Sara, yan ang ginagamit nila. Di ba yung mga nagsasabing mga political analyst daw, mga kababayan, ang sabi, ang malaking butas daw kay Sara, mga kababayan, ay ang kanyang pagiging pro-China. Apparently, ginagamit itong mga kababayan, pangbira sa mga Duterte and mga allies sa mga Duterte at pang-divert sa ginagawa ng mga bangag. At ginagawa yan nila para po makalimutan natin ang issue ng corruption. Flood control and corruption. Sa flood control at sa 100 billion insertion ni BBM at yan, sa mga kababayan. Napakalaking billion na budget ni Sandro Marcos. Pati yung impeachment ni Sara, mga kababayan, pangtakip lang yan para mawala ang focus natin dito sa korupsyon ng mga Marcos. Dahil kapag aarangkada ang impeachment ni Sara, ang balita, mga kababayan, araw-araw impit Sara now. Tapos ngumingiwi na, mga kababayan, yung sumisigaw. At ni Romualdez. So, para po ma-divert ang attention natin sa korupsyon, ay merong, kung sa Bisaya pa, nabugay ba? Somebody is steering the pot. Sa English pa. Steering the pot. Para ma-divert tayo, hindi na natin pag-usapan. Parang mangkukulam. Baka mga kababayan, si Lisa Marcos ang steering the pot. Ang sabi mukha daw mangkukulam. Flood control na wala pa namang nakukulong, si Bong Revilla lang. Nakakatawa, no? Tapos ang mga senador ngayon ang mga kababayan, parang priority. Dahil again, sa Senado mangyayari ang trial, mga kababayan Kaya pinariority ng mga bangag. Si Bong Revilla lang na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. So it's his word against Bong Revilla na nagdatid daw siya ng pera doon kay Bong Revilla. Somebody is steering the pot. Tapos yung si Bernardo, mga kababayan, ayun na, si Boying na ang si Boying ang nagmamanipula. Hindi ba magkababayan yan si Boying, mga kababayan, at si Bong Revilla sa Cavite? Wala bang rivalry dyan? Baka mayroon silang tinatagong away. Ewan lang natin, wala tayong alam dyan natin, mga kababayan, ay mawala doon sa massive corruption. Kaya,
tingnan nyo naman, dahil impeachment na naman. Impeach! Impeach! Yan ang pag-uusapan Ngiwi! natin. Saranaw! Diba? Oh, yung mga ngiwi, mga kababayan, sisigaw-sigaw na Sa TV, impeach. na meron tayong guest mamaya sa TV. Kasi, impeachment na naman, kaya Impeachment tingnan na. nyo, bumalik si Martin Luther. Oo, mag-facilitate daw siya, mga kababayan. I'm just here to facilitate something, mukha mo, baboy, buhaya, mga kababayan talaga, no? Oh, di ba ang tagal niyang wala siya? Siguro nag-diet siya, kaya Nag-diet? payat na ngayon. Mm, Pag nakita nyo siya, si Bangag pumayat din. para na siyang model sa kapayatan. Ko ay isang model. Balik siya doon. Payat pero ano pa rin, mga kababayan. Delikado yan dahil magnanakaw na naman yan. Umalis na nga dahil busog na siya, mga kababayan. Tapos kinain na yung mga nanakaw. Babalik na naman, magpapataba. Pinalibutan siya ng mga minions niya. Minions. At, syempre, Yes! dumating na uli ang kanilang hari. Yan. Hari ng Hari na paldo. kurakutan. Paldo. Kaya bumalik si Martin Romualdez. Luther King. Dahil impeachment na naman laban kay VP Sara Duterte. Facilitate na naman siya. So, ang Ay, script, nako. Tapos ang mga kababayan, yung kanilang, ngayon, speaker, parang tauhan lang. mga kababayan, ay Placeholder. tuloy-tuloy pa rin Oh. na absent lang si Martin Romualdez at nagtago para hindi natin siya lalo namang maalala na siya talaga ang hari at ng mastermind sablay. ng flood control kickbackan Dalawa sila ni nanggaling Marcos. sa Dalawa sila ni budget Marcos. na pinirmahan din ni BBM dahil may 100 billion. Billion. 25 billion na kickback ayon kay Congressman Saldi Saudi kwa. Hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik dahil in the first place sila naman ang nagpalaalis kay Zaldico para hindi siya makatestify. Oo nga no. Dinilay nga nila ng delay, mga kababayan, yung yung investigasyon, pinatakas pa si Zaldico. And then, later on, nung kumanta, mga kababayan, uwi dito. Pero ayaw din nilang, hindi rin nila pinauwi, mga kababayan. Kung talaga seryoso sila na makapauwiin dito yan si Zaldico, ginawa na nilang lahat. Mas mabuti nga, mga kababayan, pauwiin na dito si Zaldico. Sabi natin dati, wag ka munang umuwi. Pero wala baka makakalimutan na naman si Zaldico, mga kababayan. What if hindi na uuwi habang buhay? Sige, pauwiin na lang dito. Bahala, dyan pa si Marcos. Pero, siguruduhin lang na hindi siya mamamatay until mga kababayan, hanggang 2028. Para, pagsisara na, doon na mga kababayan. Kaya baka hindi na rin uuwi Nung bumaligtad at gusto nang magsabi ng totoo, ay hindi naman nila gustong bumalik talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi naman nila nakakansela ang passport at hindi naman nila pinapa-interport. Bakit hindi nakakansela ang passport? Tingin ko dyan kay Zaldico, willing naman yan magpakulong Basta Ewan lang makulong natin. din si Martin Romualdez at basta sana makulong si Martin mapatutunayan Romualdez. niya na si BBM din ay may 100 billion na insertion at may kickback na siya nag-deliver sa bahay at sa Malacanang ng 25 billion. Yan, mga kababayan. Huwag niyong Zaldico, magsalita ka na ngayon. More. Maglabas ka pa ng mga dokumento, Zaldico. na itong issue ng korupsyon ay buhay at hilapang solusyon. Tinanong ako ng isang interview ano kaya dapat ang mangyari kung parang gustong mapakita ni BBM na may reforma talaga. Sabi ko, ipakulong niya si Martin Romualdez. Pati sarili niya. Kasi, kung mapakulong, Ay nako, wala talaga yan, mga kababayan. Wag na kayong umasa. kung niya si Martin Romualdez, What is tatahimik bangag na ako. is bangag. Wey. Kami hindi. Ultimately, ang gusto natin makulong si bangag talaga, mga kababayan. Yan. Mawala na yung bangag sa ating gobyerno. Joke lang. Totoo yan. Pero, Hindi totoo Diba? yan. Kulang, mga kababayan, kung si Romualdez lang. Gusto natin pati si Marcos, pati si Lisa, pati si wag Sandro. naman niya tayo bigyan ng mga Bong Revilla. Napaka-small time naman. At saka itong si Yusek Bernardo, state witness, Ano yan, namimili lang yan, mga kababayan, ng ikakanta. palit ulo. Palit Kaya, ulo. paano tayo maniniwala ngayon na totoo itong mga kasong ito
kung wala na namang warrant of arrest itong si Martin Romualdez dahil best friend din sila ni Ombudsman Boying Rimulya. Ayan, Diba? ayan. O ano na nangyari dyan? Nasaan na yung ICI report? Ilabas nyo. ICI report nyo tungkol kay Martin Romualdez at tungkol kay Sandro. Di ba? Nag-attend po sila ng ICI. Yan, mga kababayan. Ibalik po natin lagi sa issue ng massive na korupsyon sa administration na ito ni BBM at ang mastermind, silang dalawa ni Martin Romualdez. At Sila talaga. nakinabang ng todo ang mga congressman na magnanakaw dahil Mga kanya-kanya congressman na silang magna. insertion, flood control na mga ghost at mga substandard projects. Kaya mga kababayan, bantayan po natin itong mga project nila sa Mga ating jutang mga bayan. ginemes. Ipag-video nyo po at ipadala sa akin kahit sa Facebook ko at i-verify natin kung totoo yung inyo. Ito si Vince Dizon, mga kababayan, no? Talo pa si mga kababayan. Talo pa ng taong bayan sa pag-i-inspeksyon. Si Vince Dizon parang walang nakita. Puro mga kababayan. Puro, punta ako dito, tapos walang nangyayari, mga kababayan. Mabuti pa yung andyan sa Facebook, talagang binubulgar nila ang mga flood control na mga palyado. Mga video. Kaya mga kababayan, ayan, bumalik na naman si Martin Luther. Ano na siya ngayon? Manglulut na naman. Mayat na siya. Yan. Diyos ko, mataba pa rin yan. Diba? At siguro ay may plano pa rin itong tumakbong presidente. Ay, Diyos Kasi mio. naglalabas na ngayon ng mga poster niya na Sino pa bang boboto, mga kababayan? Mga hibang ba yan, mga kababayan? O baka lang talaga, willing lang talagang mandaya? Wala nang boboto sa kanila eh. Akala siguro nila na mga kongresista lang ang kakampi nilang kongresista, hawak na nila, mga kababayan, ang eleksyon. Lord. ang kaban, ang pera ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Alam nyo, dapat si Ted Filon tumakbo uli na congressman dyan sa district ni Oo. Madali lang yan talunin, mga Martin. kababayan. Kung mayroon lang kalaban sana. Dinidisqualify ng tambalos-los eh. Kasi kung wala lang vote buying at tutuhanan ito ng COMELEC, matatalo ito ni Ted Filon eh. Di ba? Ted Filon, sige na, tumakbo ka na. Tingnan mo naman ang itsura ni Martin Romualdez nga. Tingnan mo ang payat. Anyway, ang dami mong si Ted Filon, mga kababayan, in fairness, maraming daldal, no? Sige, talunin mo si Martin Romualdez sa Tacloban. Yan lang ang ambag mo sa bayan. Dahil, once na mga kababayan hindi na yan magiging congressman sa Tacloban, wala nang chance na maghasik pa yan dyan sa Congress. Maniniwala ka ba na hindi daw siya kumukuha sa kaban ng bayan? Ay, nako. Dahil mayaman na siya. Liars. Kasi gusto niya mas mayaman pa eh. Gusto niya mas marami pa siyang private jet. Mas marami. Grabe, no? Sa pamamagitan ng pagnanakaw, napakawalang hiya, mga kababayan. Etong mga klaseng magnanakaw na ito, wala pinipili ang pagnanakaw, mga kababayan, no? Kahit mayaman, magnanakaw. At mas matindi pa ang magnanakaw na mayaman, mga kababayan, dahil trilyon-trilyon na talaga ang nanakawin. Itong mga maliliit na magnanakaw, makukonsensya pa. Kung magnakaw sila, hindi pa uubusin, mga kababayan. Tapos, itong mga mayayamang magnanakaw, talagang limasin nila ang lahat-lahat. Tapos trilyon-trilyon, hindi na mga kababayan. Kontento sa maliit. Pa siyang bahay sa Forbes, sa kung saan-saan, sa abroad. Kaya, hindi po totoo na pagbayaman na sila ay hindi po sila magnanakaw. Number 1 pa nagnakaw. Tingnan nyo, hanggang ngayon, hindi pa sinusuri Walang kabusugan. ni BBM. Walang 203 kabusugan. Hindi pa binabayaran ang 203 Tax. billion na estate taxes. State tax, Estate Marcos. taxes sa properties ni Ferdinand Marcos. Mayroon Kasi na Korte BBM Suprema, ha? ang kung Ang Korte binayaran- Suprema niyan, mga kababayan, mayroon ng ruling. Bakit hindi nakukulong ang mga Kung hudas? niya kaya yung 203 billion, di mabawas-bawasan naman po ang kahirapan ng Pilipinas. Sa ngayon, pumasa na naman sila ng budget na meron pa rin mga unprogrammed fund. Sila nga ang parang sila na ngayon ang kumuha ng pera, mga kababayan, sa gobyerno. Sinabi na ni Professor Sa halip na sila ang Dr. magbayad. Willie Monsod dyan sa isang interview. Ay, nako.
Wala rin kaming dyan kay Munsod eh. Mas pipiliin niya ang kawatan mga kababayan kaysa maibalik daw ang Duterte. Di baling Marcos, basta wag lang mabalik Duterte. Hypocrite. Or open forum. Mm. Ang dyan ngayon, nandyan pa ang unprogrammed funds sa budget. Iyan po ang ginagawang pocket money ni BBM at ang mga magnanakaw dyan sa kung saan-saan. Mm. Kaya, paano po Ginagawa din niyang mga pambribe mga kababayan para makakuha siya ng suporta kunwari. tayo maniniwala Kanyang na mga false hindi po sila magnanakaw supporters. na at totoong may reforma na ginagawa si BBM. Babangag. Puro naman po press release. babangag Puro tayong naman muli. report-report ng mga kung ano-anong bagay at performance na wala namang kwenta. Dahil tingnan yung latest na report, akyat na naman ang inflation. Ibig sabihin, yung pechay po na binili ko, na 40 pesos ba yun, ay kaliit. Paano po ang mga kababayan natin? Inflation, makyat. Yung economic indicator ng Pilipinas, bumaba. Kaya next po, sana maging host natin dito ay isang ekonomista o dating nagtrabaho sa mga government agencies na Wag mong sabihin ekonomista tapos mga feeling ekonomista na wala namang mga kababayan. Wala namang talagang napatunayan. tulong sa atin analyze kung ano Kagaya ng mga ekonomistang mga dilawan, Diyos ko Lord. Apo. Kung makapagsalita, akala nyo kung sinong ang gagaling. Tapos kung nung panahon nila, bulilyaso mga ang state kababayan. economy of the Philippines. Pero hindi na po kailangan analysis, na-feel na po yan ng mga tao. Hindi po ba? Anal. Dahil po sa VAT Ay nako. na 12%. Oh, At dahil po nga, we are not for your producing information enough mga kababayan, ang Pilipinas ang isa sa mga pinakamataas na value-added tax sa buong mundo. Dapat sana ang dami ng pera ng gobyerno dahil ang laki ng nakukolekta nating tax eh. Marami na sana tayong panggastos. Kaso lang wala. Napupunta lahat sa mga maleta ng mga buwaya. for our people. Dahil itong budget sa agriculture ay kung saan-saan napupunta. Yan. Next natin ang topic dyan. Bakit ang AgriLead Ventures dyan sa bidding ng mga Department of Agriculture ay more than 60% ang mga bidding na kanilang napapanalo sa rice seedlings? Rigged ang bidding. Abay, dapat po naman tingnan ni Secretary Chu Laurel ang bidding dyan sa Department of Agriculture at mukhang Isa pa yan, BFF ni Bangag mga kababayan. ang kanyang chief of staff. Baka naman akala nyo ay hindi kami marunong ng pagsasaka. Hindi po totoo. Ako po ay galing sa magsasakang pamilya. At alam ko na yung mga rice seedling na para sa Negros Occidental na long dry season at rice seedling dun sa mga maulan na mga probinsya ay dapat po magkaiba. Magkaiba! So, bakit ang Lead Agri-Ventures ay isa lang klase na rice seedling na papanalo niya para sa buong bansa? Itbulaga. Hindi naman po kailangan maging matalino tayo masyado para hindi natin Common science lang. makuha na may magic kayo dyan. Magic sa sarap. Department of Agriculture. Mga kababayan, Magic talaga. korupsyon pa rin po ang issue dito ngayon sa ating bansa. Corruption. Maraming Pilipino, Action. halos sobra sa kalahati ay nakakaranas na ng gutom at korupsyon pa rin kung bakit wala tayong sapat na social services at pensyon sa mga PWD at mga matatanda at ating mga ospital ay kulang sa pondo. Huwag po kayong pa-divert ng inyong attention Diverticulitis. dyan sa mga issue ni Tariela at mga Yan no? okray na naman. Diba? Kaya, focus lang po tayo. Sariela. Dito Sariela. Lagi natin May diverticulitis din pala. Pang-divert mga kababayan. Itong mga komodor. Skolord. ang korupsyon sa Pilipinas ang siyang sanhi ng kahirapan ng mga Pilipino. Alam nyo, ayokong ginagabi. At eto ang nakakatawa mga kababayan, di ba? Itong sina Marcos, pinuportay lang sarili niya pro USA, anti-China. Pati si Commodore Tariela daw mga kababayan. And then nung celebration sa Chinese New Year,
Andun si Admiral, Diyos ko Lord, ang palaka, mga kababayan. At andun din sa building, mga kababayan, si Tariela. Nakita ni Guanzon, na si Tariela nandun. Curious naman ako. Kasi, Stupid. ngayon, may bangayan-bangayan sa Senado. Bangayan. Dahil dyan sa Mm. pro-China ka ba na senador? Anti-China ka ba na senador? Either way, mga kababayan, dapat walang stand ang dahil neutral dapat. O tama ba yun? Na merong pro at anti na China? Wala, hindi dapat. Dapat neutral. Hello po. Ayan ang mga kababayan, ang admiralis. Katabi ang ng China, Ano ba yan? Basta, yan ba? Hindi natin kilala mga kababayan. Yan ba ang ambasador? Mandawi, Cebu. Ayan po, picture ni First Lady. Balik mo yung picture ni First Lady. At ganda ng gown ni First Lady. Diyos ko Lord. Duster na naman. Ang liliit ng kanyang mga binti, mga kababayan, at mga kamay, no? Hindi proportion, mga kababayan. Di ba? Kasama si Ambassador Chino. Yun pala ang ambasador. Tapos, nasaan ang angas nyo ngayon? Nasaan ang angas? Ching Kwan. Peng Kwan Kwan. Ching Kwan. Ayan, napaka-importante ng Chinese New Year. At ambassador na mismo First Lady natin ang nag-attend. Pero inokray-okray ni BBM ang Chinese China. Prime Premier. Ang mga tuta ni Bangag, mga kababayan, inaaway ang China. Tingnan nyo. Andin ngayon, patabi-tabi sa ambasador ang kanyang asawang Falaka. Pilchay naman ako eh. Yan si Tariela, nakita nyo? Si Tariela, andun din, mga kababayan. Yan si Mayor Cayetano, yan. Bakit nandun si Commodore? Akala ba natin anti-China? Gusto makipagyera sa China? Naki-celebrate ang Chinese New Year. Yan, kilala nyo yan? Si Tariela? Punyetang balik mo si Tariela. Tingnan mo. Nag-attend kaya ito ng Christmas party ng Jablo, Chinese Andun sa building Nagulat din ako Nagulat din siya Stop mo nga doon. Nakikain siguro. Ni Tariela, pag-usapan natin siya. Yan. Pag-usapan natin yung demonyo Tariela, yan. Yung Coast Guard na Commodore ba yun? Na Commodore. spokesperson daw ng Coast Guard. Yan. Paglabas namin kasi Punyeta ang itsura din, no? Kagaya ng itsura ni Lisa Marcos. siyempre yung lola nyo naghanap pa ng mainit na sopas. Gabi na, alas 10 na. Pupunta na kami doon sa restaurant. At inom ako ng soup. Bakit? Wala bang libre pagkain doon sa Kinain lahat ni Lisa siguro? Siyempre, kwento-kwento bago umuwi. Ayan, pagdaan ko ba naman sa third floor na lobby? Ayan si Tariela. May mama dyan na nakaganyan uniform. I don't know this man, pero nakita ko kasi yan siya sa mga video. Hindi mo yan kilala. Yan palaging lumalagas sa TV yan. Ungas na yan. Ang lapit ko sa kanya, mga 3 feet away. Sana binatukan mo. Tariela, sabi ko, What are you doing here? parang ayoko maniwala kasi Chinese celebration. yan nandyan. Yan yung gustong awayan na yung Chinese Navy. Yan si Tariela. Gera na. Yan Declaration of war na yung ginagawa niya, mga kababayan, parang ginawa ng caricature si Jinping. Ito yung Tariela na Commodore ng Coast Guard. Coast Guard is a civilian na unit hindi yan sila military. Pero Walang siya ang baril. spokesman. Na nag-lecture yan sa isang college na St. Benilde. Tapos pinakita niya sa lecture niya ang caricature ng premier ng China. Para pagtawanan ng Para mga magtawanan. bata. Tawa din. Ito pala si Tariela. Tayo, mga kababayan, natawa rin tayo dahil sa kasyungahan ni Tariela na umabot siya sa puntong ganyan, mga kababayan. Parang immature. Nag-college tour. Mga tour ng colleges. Siguro, nagpo-promote ng kung ano-ano. Ng West Philippines siguro na Kung ano-ano. na what you call this topic. Pero ginawa Ba't niya nandyan? kapatawanan ang Ba't nandyan sa ng celebration ng Chinese New Year? Na kung saan ando ang ambasador. Ang ambasador, yun ang kaaway niya, ha? government official. He is paid from our taxes. Ngayon, ginawang spokesman yan ng ating mga, siyempre, mga BBM gang. BBM gang. At hindi naman BBM gagawin ng mafia. taong yan yung ginawa niya kung hindi siya inutusan na ukrain niya yung Chinese premier. Oo nga.
Nung ginawa niya yun, syempre nag-react naman ng Chinese, embassy ng China. Malag Galit, eh. di ba? Ang tanong mga kababayan nga, na since naka-uniform ito si Tariela mga kababayan, is that the official stand of the Philippine government? Dahil naka-uniforme kita mo pa naman eh. yung ambassador ng China, bata, mukhang kisig ha. Mukhang military training ha. Nagalit sila. Kayo, Ukraine, si BBM, Ay, okay lang. Oh. Okay yung bangag. Ay naman Ngwi. natin si BBM dito araw-araw eh. Okay natin. Tayo mga Pilipino. Hindi naman nagagalit si Tariela. Pero hindi naman kasi mga kababayan. Yung ginawa ni Tariela, Pero, syempre, parang ang ino-Ukraine niya, hindi naman ang mga kababayan, ang presidente, kundi ang China na mismo, the whole country. Iba na kasi kung ibang lugar ang u-Ukraine sa iyong mga kababayan, sa yung leader na nagre-represent sa iyo. Yan si Xi Jinping mga kababayan. Kagaya yan ni Tatay Digong dito. Kung paano natin minahal si Tatay Digong, ganun din ang mga inchik sa kanya. Dahil ginawa niyang first world ang mga kababayan ni China. Pilipino tayo eh. May karapatan tayo mag-Ukraine ng ating presidente kung siya ay magnanakaw at siya ay, Pero- siya ay cocaine addict. Itong bangag mga kababayan, kahit pa babuyin yan ng taga-ibang bansa, go! Wala kaming paki dyan, bangag na yan. May karapatan tayo. Ngayon naman, kung Ukraine ni Tariela na isang Pilipino commander ng Coast Guard, Tumodor! spokesperson ha, may sariling yung authority Mm. to speak for the Coast Guard, Ukraine niya yung premier ng China, hindi naman yun Pilipino, di ba? Mm. Chinese yun. China is now the power in Asia. Kahit Oo nga, ang sa Amerika, Asia. may utang sa China ng trillions and trillions of dollars. Kaya nga gusto Oo. girahin. Kasi hindi yan inaaway talaga frontal na away ni Trump. Siyempre, in-Ukraine ni Tariela yung premier ng China, ang galit ngayon ng ambasador. Di ba? Ngayon, siyempre, yung mga senador, sinasabi na hindi niya dapat ginagawa yun. Yung pang Secretary of the DFA ay Foreign Affairs. Secretary Tess Lazaro. Bumalag. As a career public servant in the diplomatic field, sinabi na dapat Proper decorum. DFA na yung mga ganyang bagay o ini-endorse na yun sa kanila o sila na dapat may problema sa heads of state ng ibang bansa, DFA dapat, di ba? Ang baba naman ng Ang babalu! Coast Guard, Commodore, Tumodor. Civilian Unit, buti na lang, hindi military kasi alam nyo, yun ang Disgrasya tayo. Palibasa mga kababayan, nasipa yan sa Philippine Military Academy dahil sa dishonesty. mga Commodore of the Navy will never do that. Ano kaya yung dishonesty Possibly cheating mga kababayan. Noon pa lang dishonest na. Nasipa na. Sa discipline pa lang nila doon at you'll never do that. Hindi ko naman po minamaliit itong Coast Guard. Pero sinasabi ko, yung Commodore ng Navy, hindi niya ginawa yun. Pero itong Commodore ng Coast Guard, ginawa niya. Umukrayin mo yung premier ng superpower sa Asia. Di ba sabi nga ni Pinoy, President Pinoy, Panot. isang pitik lang tayo ng China eh. Inchik na niya si Panot eh. Kuwang ko. Okay, mag-assert tayo ng ating Kay Panot nga mga kababayan, nawala ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea dahil sa mga kababayan kay Trillanes na backdoor negotiation, 'di ba? atin ang West Philippine Sea. Tapos ito mga dilawan, akala mo kung sinong tagapagtanggol, Lord, ang Judas. Hindi tayo pwedeng makipagdimaan sa kanila. Sinabi na yan ni President Pinoy. Panot. Tapos si Tariela, mag-ingat naman siya ng mga pinagsasabi niya. War freak ito si Tariela eh. Kagaya nga ng dati mo sinabi mo Guanzon na diverticulitis niya. Gusto Ang talaga magbarilan, digmaan sila dyan. Tapos hindi naman sila military, civilian force mga kababayan ng Wala ka naman ginagawa, Tariela. Puro ka naman water cannon. Water Pero cannon. ka eh. Water cannon mo na lang yung Bombero. Hindi ka nga pwedeng magpaputok ng baril dun kasi baka mag-start ka ng digmaan eh. Oo. Yun naman ang gusto ng China, na makipagdimbaan ka.
Oh, gusto mo magdigmaan talaga para talagang matalo tayo dyan sa digmaan at makuha nila Wala na, disgrasya tayo mga kababayan. Philippine Sea. Dahil lang sa kadaldalan ng mga lawit ang mga labi. Ikaw, Tariela. Mga punyeta. Tariela, Oh, punyeta gamitin talaga mo yan. nga itong Oh. utak mo, ha? Walang pakialam yan. Yan ang mga pro-China mga kababayan dahil gusto nilang matalo tayo sa China. Sa halip na idaan na sa mabuting usapan. Kung meron ka pa, gamitin mo naman ang utak mo, Komodor. Kami naman itong binabala mo sa water cannon mo, Water cannon. Hindi naman tama yung ginagawa mo. Gusto mo talaga yata ibigay ang ating mga O yan ang mga totoong mga mga kababayan pro-China. Sa totoo lang. territory Pinapahamak sa Philippines tayo, sa China. Kaya gigirahin mo sila edi justified na sila pag sinimulan mo yung gera. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko sige na, para matigil na yung angas mo, tigil na yung kaka-challenge mo na. Sige na. Ang aangas mga kababayan, ano? Baril mo dyan sa Coast Guard, dyan sa Oh, ang aangas. Miss Navy na yan. Wala silang baril dahil civilian force. Ano yan mga kababayan? Bumbero nga! Sabi na yan ni President Pinoy. May sunog. Hala na sunog. Presidente na naghabla sa UN arbitral. May ruling. Siya din ang mga kababayan, presidente na wala sa atin ng Sabi po ni Pinoy, President Pinoy, Noynoy Aquino, my president. He appointed me Hindi namin yan. Wala kaming pakidyan. Commissioner, Comelec Commissioner. Na hindi po natin Diyan tayo nagkakasalungat, Guanzon. labanan sa palakasan. Kasi napakalakas po. Dahil ng si kanilang Pinoy military. is the second worst president. Ang worst president si Bangan. Sinabi din yan ni President Digong. Sabi niya, kayo gusto nyong mag-gera sa China? Sige, okay naman sa Ayaw. akin. Pero doon kayo sa harap. Dito lang ako sa likod. Sila ang paunahin. Yan din ang gusto natin sabihin natin ngayon mga kababayan. Sina Tariela ang ibala. Sina Kiko Matsing. Sina mga kababayan, Erwin Tulfo na mga hudas. Yan ang unang ibala sa kanyon. They said the same Nagagalit sila mga kababayan Kaya lang dyan. si President PRRD, Digong, kung magsalita kasi siyempre Bisaya ba? Ng astig pagod. Maraming ayaw. Pero Yan mga kababayan, minamaliit kasi na si Tatay Digong dahil hindi nila matanggap na isang hamak na na probinsyado mga kababayan nakakapagsalita ng ganito. Akala nila mga kababayan, walang kapasidad ang mga probinsyano. Yan talaga, itong mga dilawan mga kababayan, itong feeling righteous, feeling superior. Akala nila mga kababayan, superior na sila tapos second class citizen naman itong mga taga-probinsya. Hindi lang mga Bisaya basta probinsya outside mga kababayan sa imperialismo. Akala nila, itong mga dilaw lang mga liberal ang utak mga kababayan na lagi nagsasabing let us educate nyo. Pero marami sa taga Maynila mga kababayan ang supporter ni Tatay Digong na hindi nag-iisip ng ganyan. Yan ang kinagagalit nila kay Tatay Digong Duterte dahil sino ka para magganyan-ganyan? Kami lang ang may karapatan. Hindi nila alam mga kababayan na may mas magaling pa sa kanila. Hindi lang nila tanggap. At isa pa, as if naman hindi tayo parehong Pilipino. Hindi discriminate pa, tapos pareho lang naman tayo. Parang dinidiscriminate lang din nila sarili nila. si President Pinoy, ipakita natin sa video. Sana may video tayo dyan ni President. Wag na. Niya, after the break, na sinasabi niyang wag naman natin silang girahin, hindi natin sila kaya. Isang pitik lang tayo ng tiyan. Kaya sa panahon ni Panot mga kababayan, nagkaroon ng isla ang mga inchik. Walang imik ang mga dyan mga kababayan mga dilaw. Tapos, yung panahon ni Pangulong Duterte, wala nang naitayo mga kababayan na bago. Nakapangisda na ang mga mga isda. Walang gulo. Tapos, sasabihin pro-China, Lord. Tayong milyon, sila ilang bilyon. At ang kanila pong military Power. armaments ay Armament. way talaga. Hindi talaga pwedeng lumaban tayo dyan. Kaya po, At yan China mga kababayan, ayaw din yan ng gulo. Willing yang makipag-usap sa atin mga kababayan. Kaso itong mga bangag, gusto niya manghimasok mga kababayan ang Amerika sa pag-uusap.
Which is, kapag himasok ang Amerika, lalong gugulo. Bilateral talk lang, hindi trilateral. Please lang, Commodore Tariela, yung bunganga mo, ha? Bago tayo mag-break, paalala natin, yung bunganga mo, Bunganga mo, pati senador inaaway mo na. Naaway mo pa si tatakbo siguro yung senador, mga kababayan, kagaya ni Torre. Peter na abogado, na ilang taon ng senador dyan, hinalal ng tao. Ikaw hindi ka hinalal ng barangay mo. Palibasa, mga kababayan, may kakampi silang matsing dyan sa Senado. May patakbuhin ko nga ito si Tariela Kunsihal sa bayan niya kung Ay, mananalo nako. yung retired na siya. Wala. Ulol yan eh. Ng tao. Ikaw, binabayaran ka ng tax ng tao namin. Hindi ka pwedeng mang-away ng senador. Kami, mga private citizen kami, kagaya ko, pwedeng mang-away ng senador. Pwede nga mang-away kay BBM eh. Ikaw, Government employee. Tariela, you are out of place. Out of You are place. too ambitious. Too ambitious. You are too big for your britches. Too big! Ang napasok sa tweet, too Kung big. sa Amerikano pa. Pero kung Amerikano pa yan sasagot sa'yo, Tariela, sasabihin sa'yo, who do you think you are? Who do you think you are? Ating mga Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.